Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. At ngayong araw na ito, patuloy po tayo magbibigay linaw sa mga komento. At basahin po natin ang komentong ito. Sabi niya, paano kaya naisip ni Brother Owen yan? Pati yung Hades, Sheol, magkaiba din. Pero pag nagsalita, sasabihin niya kagad mga turo ni Kristo ang binabahagi niya. Kailan kaya itinuro ni Kristo ang mga bagay na yan? Bago po natin ito bigyan ng linaw, kayo po welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ngayon, para mabigyan po natin ito ng linaw po sa mga bagay na nagko-comment po sa atin, tingnan natin ang pagkakaiba po ng dalawang ito, yung Hades at Sheol. At ito po yung aral at turo ni Kristo. Ano po? Kasi nga po, para sa Kanya, pag daw tayo nagtuturo, aral at turo ni Kristo, tama po yun. Sa lahat po ng mga ngangaral, dapat nga po ituro yung mga aral at turo ni Kristo. Pero para sa Kanya, ayaw tanggapin yung katotohanan. Ayaw niya na kung saan yung mga nangangaral ay aral ni Kristo. Ang tanong, maaring siya ayaw ng ganon. Pero ito ang ating patutunayan para sa Kanya, na kailangan kapag tayo nagsasalita, aral at turo ni Kristo. Patunayan ko po sa inyo para maintindihan natin yung sinasabi ni Kristo kung tayo po ay tagasunod ni Jesucristo. Basahin natin. Basahin po natin dito sa mga sulat ni Lucas 10:16. Mismo ang Panginoon Jesucristo ang nagsasalita po dito sa mga sulat ni Lucas. At basahin natin. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang nagsugo sa akin. Ngayon, bigyan po natin ito ng linaw. Yung sinasabi po, yung nakikinig sa inyo, ibig sabihin inyo, yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kung kayo po'y nakikinig, halimbawa ako po, nakikinig kayo sa akin. Yung aking ipinapangaral, dapat aral at turo ni Kristo. Ibig sabihin, kayo ay nakikinig kay Kristo. Yan po, nakalagay po dito, sa akin nakikinig. Ituloy po natin. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. Ibig sabihin, kung ako bilang isang nangangaral ng salita ni Kristo, pero tinatakwil ako, ibig sabihin, itinatakwil mo rin si Kristo. Kung si Kristo naman ay tinatakwil ninyo, ang itinatakwil ninyo yung nagsugo naman sa Kanya, yung Ama. Kaya kaibigan, malinaw po dito na kung saan yung aral at turo, si Kristo nga po ang dapat ipangaral. Huwag mo sasabihin na kaagad sinasabi ko, turo ni Kristo. Tama po yun. Huwag mo pong bigyan ng maling pagkahulugan. Kasi po kayo, baka ayaw po niyo ba ng aral ni Kristo? Kasi kung ayaw niyong tanggapin yung mga itinuturo ko na aral mismo ni Kristo, edi huwag ho kayong makinig. Lalabas pa nga ho, kayo ho ang nagtatakwil kay Kristo. Dahil ayaw niyong pakinggan yung sinasabi ko mismo sa aral at turo ni Kristo. Ngayon, bigyan pa natin ng linaw itong sinasabi mo na yung Hades at Sheol ay magkaiba. Mismo aral at turo yan ni Kristo. O, pakinggan mo ha. Mga kaibigan at kapatid ko sa pananampalataya, bigyan po natin ng linaw itong Hades at Sheol. Ito ay turo mismo ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay magkaibang parte. Ito po ay ituturo sa atin para maintindihan natin na yung kahulugan po ng Hades at ano namang kahulugan ng Sheol. Sapagkat ito ay aral at turo ni Kristo. Ngayon, pag-aralan muna natin yung salitang Hades. Ito po ang nakasulat sa mga sulat pa rin po ni Lucas. Basahin natin. Lucas 16:22. At nangyari na matay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Meaning, yung kahulugan po pala ng Hades ay pinagdurusahan o pagdurusa. Yung po ay sa isang salin ay pagdurusa. Basahin natin. At sa Hades na nasa mga pagdurusa, yun po, pagdurusa ang kahulugan po ng Hades. So malinaw po. Sapagkat ito itinuturo ni Kristo. So malinaw po na yung kahulugan po ng Hades sa sinasabi po ninyo
ay isang lugar ng paghihirap, pagdurusa. Malinaw po ba? Ngayon, puntahan naman natin yung salitang Sheol para maintindihan natin, mismo pa rin po ang ating Panginoon Kristo ang magtuturo patungkol sa Sheol. Okay? So ngayon, bumasa po muna tayo sa mga propeta. Kay propeta Jonas. Sa Jonas chapter 2 verse 2, basahin natin, at kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati, at siya'y sumagot sa akin, mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw, at inyong dininig ang aking tinig. Tingnan po dito, may salitang Sheol. Itong mga pangungusap na ito, si Jonas po ay isang propeta na isinugo ng Panginoong Diyos sa bayan ng Ninive. Sapagat sa kanyang pagsuway sa Diyos, kaya po siya napunta doon sa loob ng tiyan ng malaking isda. Nilamon siya at doon sa pinakapuso ng dagat, dinala siya doon. At habang si Jonas ay nasa loob ng tiyan, nanalangin siya sa Panginoon. Ang sabi niya, mula sa aking pagdadalamhati, at siya'y sumagot sa akin. Mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw. So, ibig sabihin, yung panahon na kung saan ay ang ating propeta si Jonas ay na doon sa lugar ng Sheol. Ano po? Alam niyo po, dito sa pangungusap na ito ay sinabi ni Jesus sa kanyang kapanahunan. So, pupunta po tayo sa bagong tipan, sa panahon ni Kristo. At yung pangungusap na yan, nabanggit niya yung salitang Sheol. Puntahan natin sa mga sulat ni Mateo, chapter 12, verse 40. Para maintindihan ninyo, sa panahon ni Jonas, napunta sa Sheol. At ito yung tinutukoy ni Jesus. Basahin natin sa Mateo 12:40, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasailalim ng lupa. Dito po may sinasabi pong mapapasailalim ng lupa. Ano ang tawag po doon? Yung po ay sa panahon ni Jonas, balikan natin, na tinatawag pong Sheol. So, naging malinaw po ba sa inyo? Itong ating pinag-aaralan ay hindi raw aral at turo ni Kristo. Maaaring siya ayaw ng ganong aral. Ito na ipaliwanag po natin. Ang Hades po ay lugar po ng pagdurusa at paghihirap. At yung Sheol, ito po ay isang bagay na kung paano si Jonas ay nasa loob po ng tiyan ng mandambuhalang isda, na tinatawag na Sheol, Balikan natin. Yan po, ulitin natin. At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati, at siya'y sumagot sa akin mula sa tiyan ng Sheol. Nakita po ninyo? Mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig. So ito yung pagkakataon nito, may salitang Sheol, na ito ay makikita natin sa pananalita ni Kristo. Puntahan po natin. Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Nakita po ninyo? Wala namang pinapakita dito 3 araw at 3 gabi dito sa ating binasa, pero pinapakita po dito ng ating Panginoon Kristo yung 3 araw at 3 gabi, doon nga po napunta sa Sheol. Hindi po Hades. Sapagkat ang Hades po ay paghihirap yung sinasabi po ninyo. Ayaw po ninyong tanggapin na ito yung magkaiba. Ang sa inyo, parehas din yan. Pero ang ating napatunayan, yung Hades po ay pagdurusa, samantalang yung Sheol ay binibigyan po natin ng tamang pangunawa na diyan po napunta ang ating Panginoon Kristo para alawin yung mga kaluluwang napunta doon. Kaya nung si Jonas po ay nagdadalamhati, tumawag sa Panginoon, sabi po doon, nagdadalamhati siya, at siya'y sumagot sa akin, mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig. Nakita po ninyo? So, dinidinig ang tinig pag ikay nasa Sheol. Katulad po rin ito doon sa panahon ni Abraham. Dinidinig po yung mga tinig nila. Inaaliw ang kanilang kaluluwa. Samantalang yung nasa Hades ay hindi po binibigyan ng pagkataon na
mabigyan sila ng pag-asa. O, bigyan natin uli balikan natin para maging malinaw po sa inyo. Ang sinasabi po dito, at sa Hades na nasa mga pagdurusa. Sino po yung nasa pagdurusa? Yung lalaking mayaman na walang pahalaga sa mga bagay na espiritual. Tingnan po ninyo sa verse 25, ito yung pangyayari at naganap doon sa lalaking mayaman. Dadapot sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayong ding paraan ay masamang bagay. Dadapot ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. Meaning, yung Hades po ay nasa kahirapan. Pero yung lugar ni na Abraham at ni Lazaro, inaaliw po yung kanilang kaluluwa. Malinaw po ba? Kaya wala pong pag-asa diyan. Tingnan po ninyo, bakit walang pag-asa yung lalaking mayaman? Sapagkat humihingi siya ng tulong at nagre-request doon kay Lazaro na patakalan ng kaunting patak ng tubig ang kanyang dila para maibsan lang yung kanyang uhaw o yung kanyang pagod o yung kanyang paghihirap. Basahin natin sa 24. At siya'y sumigaw at sinabi, sabi ng mayaman, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat nahihirapan ako sa alab na ito. Nakita po ninyo ba ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba po ng Hades sa Sheol, ang kahulugan po ng Hades ay pagdurusa, paghihirap. Malinaw po ba? Samantalang yung Sheol na sinasabi po dito na pinuntahan ng ating Panginoon Kristo na kahalintulad ito kay Jonas, yung po Sheol. Yung pinuntahan po ng ating Panginoon Kristo ay yung lugar ng Sheol, na kung saan ay para aliwin ang mga kaluluwa doon. So malinaw po ba? Sana po naging malinaw ito sa inyo. At doon sa mga ayaw makinig sa aral at turo ni Kristo, katulad ko po, nangangaral ako ng salita ni Kristo. Para sa Kanya, ayaw po niya ng aral ni Kristo. Kasi po yung aking pangangaral at pagtuturo mula po sa ating Panginoon Kristo. Kaya doon sa mga hindi nakakaunawa at ayaw ng aral at turo ni Kristo, maaaring yung ibang napakinggan nila, yun ang gusto nila. Yung mga aral at turo mula sa mga demonyo. Sapagkat ay sinasabi ng kasulatan. Basahin po natin dito sa unang Timoteo 4:1. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Bakit po? Kasi nga po, ayaw nila ng aral ni Kristo. Ang gusto nila, ang mapakinggan yung aral na mula sa demonyo. Pagtaliwas sa katotohanan, yun po ang kanilang mga paniniwala. Dahil katulad po ng ganitong kaisipan, yung sinasabi po nila sa akin na nagsasalita daw ako kaagad ng turo ni Kristo, tama po yun. Pero para sa kanila, ayaw po yun. Ayaw nila. Yung sinasabi po niya dito sa kanyang mga komento, basahin muli natin, pero pag nagsasalita, sasabihin niya kaagad, mga turo ni Kristo, tama po yun. Para sa kanya, ayaw niya. Ang binabahagi niya, kailan kaya itinuro ni Kristo ang mga bagay na yan? Yan po. Kaya nga po, itinuturo ko sa inyo ang mga bagay na yan kasi aral at turo ni Kristo. Para sa kanya, hindi raw. Ano po? Ay ewan ko na po sa kanya. Kaya po, doon sa mga nakikinig sa channel na ito at natututo, ay lalago sa pananampalataya at magiging matibay sa kanilang pananampalataya. Kasi po, yung mga ganitong mga paniniwala nila, yan po yung madadaya. Kasi yung kanilang pakinig ay ayaw nila sa katotohanan. Kasi may mga salita pa rin po ng Panginoon ng mga ganito. At ngayon, magbasa po tayo sa mga sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ikalawang Timoteo 4:3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa mga katang-isip. Yan po, no? Yan po ang mga bagay ng mga taong katulad po ng ganitong kaisipan, umiwas po tayo
nakokontra sa katotohanan. Sapagkat tayo po, nagsalita po tayo ng katotohanan, ayaw po nilang tanggapin yun. Kaya po, do sa mga nakikinig sa channel na ito, salamat po at nagditiwala po kayo sa mga aral at turo ni Kristo. Kaya huwag po kayong maniniwala sa ganitong mga taong bumabatikos sa ating channel para tayo ay pabagsakin o panghinaan ng loob. Huwag po. Kundi bagkus magtiwala po tayo sa Ama at sa Anak. At tayo po ay patuloy na makikinig sa kanyang mga aral at turo at panghawakan po natin. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral.